Okay, so kukuha tayo ng sample ng tubig. Yan, para i-check natin yung ammonia, pH level, saka nitrate. Yan. Okay. Yan, so dito muna tayo sa unahan kukuha. Bali ang gagawin po natin ay kukuha tayo dito sa unahan, saka dun sa dulong yun. Yan, so dalawa ang i-check natin kasi medyo malawak itong pond na ito. Yan, ganun din ang gagawin natin sa mga susunod. Pamula doon sa unahang yon, doon tayo kukuha, at saka doon sa dulong yon. Yan, so tatlong pond yan ang gagawin natin. So gagamit tayo ng pitchel. Yan, pitchel, at gagamit tayo ng hand pump. Yan. Okay, so bakit hand pump? Kasi kapag mag-check tayo ng tubig, doon tayo kukuha sa pinakailalim. So wag tayong kukuha sa ibabaw. Yan. So ginagawa yon upang ma-check talaga yung accuracy ng ating mga water parameter. So sa ilalim po tayo kukuha. Yan, lulubog natin ito. Okay. Tapos ito ilalagay natin dito. Yan, so konti lang ang kukunin natin. Yan. Manok nga pa lang kinapakain po dito sa mga hippo fingerlings po na naririto. Yan, quality ng tubig, 3 days pa lang. Yan, kita natin marami ng mga dumi. Yan, mga hindi nakakain na pagkain. So medyo delikado po ito sa ating mga alagang isda. Yan, medyo maingay lang po dahil may naglilinis po dito ng mga damo. Yan. So kukuha tayo ng sample ng tubig. Pump lang natin siya. Yan, so pwede na yan. Okay. So ito yung quality ng tubig. Papakita ko sa inyo. Galing ito sa ilalim. Yan, medyo 3 days pa lang malabo na kagad. So indikasyon na napapasobra po yung ating pagkain at may mga pagkain na hindi po nakakain. Yan. Yan o. Okay. Ayan, medyo malabo po siya. So mga feeds po yan na hindi po nakakain. Ayan, test natin siya. Okay, dito naman tayo sa likod pupunta. Ayan. So kukuha naman tayo ng sample ng tubig dito sa ilalim. Ayan. Ayan, so makikita nyo ay medyo nag-aangatan yung mga dumi. Ayan. So dapat maalis natin yun mamaya. Okay? So dapat 3 araw pa lang dapat hindi ganito ang tubig. So alisin natin yun mamaya. Ayan. So kukuha tayo ng sample ng tubig. Ayan, ganun pa rin, same process pa din. Lulubog lang natin ito. Tapos sasaluhin lang natin itong pitchel natin. Dapat lubog pa ito eh. Dapat nakalubog pa. Pero dito muna tayo kukuha. Yan, ng sample. Pump lang natin siya. Yan. So meron na, kahit konti lang pwede na. Okay. So isa sa harap at isa sa likod yung ginawa natin pagkuha ng sample ng tubig. Yan, so nagpapabawas na tayo ng tubig para yung mga dumi po doon sa ilalim may mahigop.
Okay. Sa ngayon ay nakuha na natin yung water parameter nitong pond number 1 na ito na nasa unahan. Yan, tapos next natin ay yung pangalawa at yung pangatlo. So kinuha natin yung water parameter, test doon sa umpisa, sa unahan, sa front at dito sa back. Yan, kumuha rin tayo dito ng tubig. Okay, so dalawa yung ginagawa natin. Dalawa yung test na ginagawa natin. Pamula doon, pamula dito, upang dahil sa sobrang laki kasi nito, upang ma-check natin ng maayos yung water parameter ng ating mga isda. Okay, so indikasyon na maganda ang quality ng tubig dahil 3 days pa lamang naman po. Yan, hindi pa sila masyadong nadumi pa dyan. Yan. So nag-aangatan po sila, tapos bababa, yan, aangat, bababa. So indikasyon na maganda po yung quality natin ng tubig. So chinek natin, maganda rin naman po yung quality na kinilabasan. Okay, so ito po siya. Ito siya, isasandal na lang natin, baka mabasag pa. Ayan. So yung ating pH level, siya ay umaabot ng 7.2 to 7.4. So nasa gitna siya. Yung kulay po niya, ano po. So indikasyon na good. Nasa tamang level yung pH level natin. Ammonia. Yan. So si ammonia, kahit anong numero ay hindi maganda kay ammonia, dapat 0 lang siya. Yan. Tumaas dyan ng 0.25 lang, o tumaas dyan ng 0.50, o tumaas dyan ng 1 ppm ay hindi maganda. So dapat 0 lang talaga si ammonia. So ammonia natin, tinest natin, kulay dilaw siya. Okay? So very good si ammonia. Yan. So hindi pa siya kakaroon ng ammonia dahil 3 days pa lang naman po, babago pa lang naman po. So hindi pa nag-i-spike yung kanyang ammonia. So kapag nag-spike po yan, so dapat natin gawan kagad ng paraan po yan. Kapag tumaas po yan, o kahit mag-1 yan, dapat magawan po natin ng paraan yan. Ano? So si nitrite ay 0 ppm din, so good din po siya. Yan, nitrite natin. Okay. So indikasyon na maganda po yung tubig. Yan, tapos si nitrate, okay, so nag-0 din siya. So ibig sabihin may mga nabubuhay na mga beneficial bacteria sa kanya, kaya nagiging 0 yung nitrate niya. Okay, so dapat okay lang yung 0 ppm. So 5 ppm hanggang 10 ppm okay pa rin po yan. So wag lang lalabis papunta dito. Yan, so okay pa po siya, 10 hanggang pababa. So 0 ibig sabihin maganda pa yung quality ng ating tubig ngayon. So ngayon dapat natin maiwasan sa tubig natin ngayon ay yung pollution. Dahil nakikita naman po natin na bago pa lang mag-start yung pollution, yan, kagaya po niyan, 3 days pa lang po medyo labo na yung tubig, indikasyon na may mga pagkain po siya sa ilalim na hindi nauubos. So bago pa lang mag-start yung pollution na yan, bago pa lang magkaroon tayo ng problema, ay dapat masolusyon na po natin yan. So magpapaagos na po tayo ng tubig dito upang mapalitan na po siya yung tubig po niya, at hindi po mabulok yung mga dumi o yung mga natirang pagkain po sa ilalim. Okay, so yan, kagaya po yan, nakikita nyo, natitirikan siya ng araw. So yung mga pagkain po dyan, delikado po na matirikan ng araw dahil kapag yung mga pagkain sa ilalim na hindi nauubos ay natitirikan ng araw, kapag nabulok po yun, indikasyon na maaaring magkaroon tayo ng mababang dissolved oxygen. So kulang sa dissolved oxygen. So para maiwasan yun, ay maiwasan natin itong pollution na to, dapat magpaagos na po agad tayo ng tubig. Okay, yan. So check naman din natin yon, yung kabilang yun. Oops, may nakakalabas. May nakalabas na dito na isa. So bakit kaya nakalabas yun?
kailangan natin siyang makuha. Ano? Huhulihin natin siya. Okay, so pinagusan natin siya ng tubig. Ngayon pinatay ko muna siya kasi may nakita tayong isang hito na nandito sa labas. So kukunin natin siya. Ari siya. So natuyo na siya. Oh, dalawa pala sila. Dalawang hito na nakalabas. So indikasyon na baka may butas yung ating net doon sa loob. So check natin siya mamaya. So dalawang piraso na nakalabas na hito. So hindi natin alam kung saan siya nakalabas. Check natin sa loob. So lulusungin natin ito. Okay. Dito siya nakalabas eh. So pond number 1. Okay, so babalik na natin siya. Okay, so meron pang isa dito na hito. Yan. Boy pa naman siya. Nilalanggam. So dinrain kasi natin para hindi na siya umaagos yung tubig. So yan, meron pang isang hito na nakalabas. So hindi natin alam, check natin baka may butas doon sa paagos ng tubig. Okay.